case ni Ngiwi ay muling kinalkal ni Chavit Singson. Pumalag kasi nung nakaraan, pa-press con si Chavit Singson, di ba? Isang billionaire from the North. Kung tutuusin, well, tama si Clarita Carlos, wala talagang solid North. Lalong nagiba ang solid North kasi nga frustrated po ang mga taga-Norte sa pinaggagawa ni Ngiwi. Wala namang pakialam wala rin. Katulad na lang nung flood control project ng anak ni Ngiwi na mukhang tomboy, pero lalaki ay nadurog. Anong klase itong mga nakaupo, right? At mga nasa posisyon na ang kanilang mga pinaggagawa ay parang wala alam niyo mga kababayan, tingnan niyo yung mga Roman roads, yung mga kakalsadahan na ginawa ng mga Romano noon, tumatagal ng 2,000 taon. 2,000 years mga kababayan ang mga roads na ginawa ng mga Romano. And even I think ng mga Greeks. Ating 2,000 taon, kalsada pa rin. Tapos yung mga kalsada ngayon hanggang 50 years lang. Ito ang mga ginawa ng panahon ni Ngiwi, durog agad, sira agad, lubak-lubak agad. Or kung hindi pa masira, binubutas. Papalapit ang elections. Mabuti pa nung araw, parang walang corruption. Kung meron man, talagang katiting lang, no? Baka ang parusa nun, malala, bitay. Dapat siguro ibalik, right? So, itong Ngiwi na ito, may mga corruption cases pala. Siguro nalibing to sa limot, pero binuhay ulit ni Governor Chavit Singson. Bago ko basahin yung case ni Ngiwi, pakinggan muna natin ang isang billionaire, okay, na dating kaalyado, pero ngayon ay bumaliktad na, nagsasalita na, okay, kasi hindi na, sabi nila, hindi raw kasi nabigyan ng posisyon. Kasi pinag-antay nga siya, di ba, ng 3 years mahigit. 3 years na nasa posisyon eh. Kinausap pa raw to ni Milyonaryo, si Chavit. Antay-antay ka lang, kakaantay daw ni Chavit. O, antay Marcos na siya, kakaantay. Antay-antay lang ha. O, antay Marcos na ako. Sabi niya. Pinag-antay ng pinag-antay, director na posisyon na nga lang, libo na ngayon na appoint, tapos siya pinag-antay ng budol. Or maybe ayaw talaga siyang bigyan ng posisyon kasi mabubuking. Even sa PCSO, mabubuking yung mga mayat-mayang nananalo siguro sa loto. Di ba? Nung unang press ko ni Governor Chavit, nanawagan siya ng mga kabataan, ay huwag bumaba ng kalsada at ang gawin na lang na civil disobedience or pagkontra sa gobyerno ay huwag pumasok sa mga schools. Unfortunately, mga kababayan, yung mga bata ngayon tuloy pa rin ang pag-aaral. Hindi tumalima yung mga kabataan sa panawagan ni Governor Chavit. But I hope ipagpatuloy niyo yung panawagan, total, 'di ba? Effective 'yun. Huwag puwersahin ang mga bata kung mag-walk out man sa school or hindi pumasok. Sa ganyang paraan nila sila mananawagan na magsibaba kayong mga magnanakaw kayo, pumasok kami't hindi, sira ang buhay namin at kinabukasan sa kamay nyo. Tama? Pumalag-palag dyan ang Malacanang at sabi hindi lang daw napagbigyan, kaya bumabatikos na. Ang sabi ni Governor Chavit, hindi yan ang dahilan, pero kung ilalagay din lang naman sa peligro ang buong Pilipinas at isasabak tayo sa giyera dahil napakarami ng EDCA sites sa Pilipinas, ay manawagan na ang lahat, lalong-lalo na ang mga kabataan na bumaba itong Ngiwi. So, kung ano-ano mga hinangap-ngap ng Claire Castro na ito, na attack dog daw, or na asong nauulol daw si Claire, anti-Claire. Asong nauulol, di ba, attack dog ang tawag niya, kasi nga, kapag may nakitang pera, ay kumakahol at nangangagat. Dahil sa pera daw, nangangagat daw si Claire Castro. So, pakinggan muna po natin si Chavit Singson sa kanyang pagbanat at pagkalkal ng kaso ni Ngiwi. Ano po? Ito ay familiar na rin sa atin like 9 years or 10 years ago. Pero mabuti at napag-uusapan ngayon ay may kaso pala ng pandarambong pagnanakaw si Ngiwi noon. Sangkot nga pala yan sa PDAF scam, di ba? Isa rin sa mga nakinabang sa mga scam ni Janet Lim Napoles. So let's listen po muna. Kung babanatan niyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko, senator pa lang, ang presidente, may kaso na, yung Napoles,
Dinemanda na siya. Nakademanda siya. Pakuha mo nga yun. Hindi ko na nadala. Yun ang on record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Ito, pag nagsabi ako, totoo. Sinong may kaso? Nademanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon ni Napoles, kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Oh. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang nakarecord. Madam Spokesperson. Ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa, tatapusin ko. Pagsalita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa kayong maririnig. Antayin natin yung mga tagdog. Puro kasinungalingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan, yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako kagaya yun, nagsisinungaling. So kontento ka na, girl? Girl daw si Castro. Hinanap ko yung kaso na yan ni Bongbong Marcos, mga kababayan, at nakita ko siya sa Inquirer. Okay, babasahin ko lang po. Ito pala yung tinutukoy ni Chavit Singson at pinapakita niyang photos or printed document ng kaso ni Ngiwi. So, from Inquirer, babasahin ko lang, Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Kailan to? 2016, mga kababayan! 10 taon na! Di ba tumakbo itong vice president dati ni Senadora Miriam? That was in 2016? Right? Nung nanalo si PRRD? Si Napoles nakakulong na, paano si Bongbong? Naparusahan si kasi nga po, si Napoles, maraming mga ghost projects noon, di ba? Tapos, pinapipirmahan sa senador yung mga siguro approval. And then, ang nakulong lang nun sa mga senador ay si Enrile, si Jinggoy, at si Pogi, si Bong Revilla. May codename pa nga sila, di ba? Tandaan nyo yung mga codenames ng tatlo. Si Tanda, si Enrile, si Pogi, si Bong Revilla, at si Sexy, si Jinggoy. So, bakit kaya sexy? Pambabae talaga ang codename ni Jinggoy, si Sexy. Akala ko ba matto yan siya? Akala ko ba Pabling. Anyway, so hindi lang yung tatlong yun ang dapat makulong kasi mukhang hindi lang naman yung tatlo yung principal or mga nasa posisyon nung si Janet Lim Napoles ay nabuking na peke lang yung kanyang mga projects. May papipirmahan ng mga senador, may papipirmahin, yung tatlo na kulong. Mukhang may napala din sa PDAP scam si Ngiwi. Sahin ko lang na mabilis. A group of young petitioners dressed in red bow ties trooped to the ombudsman on Wednesday to file a plunder and graft complaint against vice presidential kandidato pa nun si Ngiwi. Lumabas naman pala. Over his alleged role in the pork barrel scam. Parang alam ko nga kasi nun, mga kababayan, halos lahat din ng senador pumipirma at pinapipirma ni Janet Lim Napoles, kunwari may project, wala naman. So yung PDAF noon, eto ngayon yung parang flood control din at infra na mga ghost project.
Okay? Ibalik ang bilyones ng mamamayan. An alliance of youth organizations accused Marcos of funneling 205 million of his priority development assistance funds to the bogus foundations of... Ay, may mga foundations doon si Napoles. Oh, mastermind daw si Janet. Hindi si Janet Lim Napoles ang mastermind noon. Feeling ko si Tanda, kung hindi man si Ngoy Ngoy. Right? Si Tanda yata ang mastermind noon ng PDAP scam. And marami ring mga pumipirma noon na senador. Maliit lang ang 205 million mga kababayan sa panahon ngayon. Pero no, like 10 years ago, malaki, right? Malaki. Kasi naalala ko before mga kababayan, kung ako magagala sa mall at may dala akong 1,000, malaking pera na yun. Okay, makakapanood ako ng sine, makakabili na ako ng makakain ko sa loob ng sinehan, makakapag-grocery pa ako. Pero ngayon, ang 1,000, pag gala mo, parang saktuhan lang. Right? Pamasahe, pangkain sa mall, ubos na, baka hindi ka pa makapanood ng sine. Kasi nga tumaas na ang mga bilihin. Pero noon yung 205 million, malaking halaga yan. Eh ngayon po kasi nagbukang maliit yan kasi bilyones ang nananakaw. Baka nga trillions na, right? Wala naman kasing nakita sa trillion budget, 6 trillion mahigit ang budget natin ngayong taon. Magiging 7 trillion kung di ako nagkakamali next year. 'Di ba? So, sana punta yung trillion nakaw or budget. Nanakaw malamang. So, itong 205 million, although malaking pera na yan noong panahon like a decade ago, ay nagmukhang maliit yan sa laki ng mga ninanakaw ngayon. Allegedly ngayon kay Sandro Marcos na kind of a budget for whatever project he has. 61 billion baga kay Sandro Marcos pa lang. Sa Junakis pa lang, ningiwi ha? Allegedly, 61 billion ang kanyang mga pa-project. Kaloka, di ba? Oh. Ayan, mga UP Diliman students pala yung nagreklamo. Said the petitioners wore red bow tie as reference to Bongbong's attire during yacht parties when his father imposed martial law. Nung nagpatupad ng martial law yung tatay, si Ngiwi, nasa yate, nagpa-party. Nung nakaraan lang, I think kahapon lang, meron na namang nagpi-play ng piano for Ngiwi, ha? Was it yesterday? Nag-i-enjoy si Ngiwi, nakaka-relax daw yung nagtutugtog ng piano na Pilipina. So may pa-party na naman ang Ngiwi. Samantalang ang mga taga Cebu ay nakasalakbong na laang ng plastic para hindi mabasa ng ulan at sa labas natutulog, hindi makatulog sa kanilang mga bahay-bahay kasi nga nagkandagiba. May mga crack. At binentahan pa nila ng 20 pesos na bigas ang mga hayop, mga panulay, mga yawa, mga damunyo. O, sino ang original na Nepo baby ngayon, mga kababayan? Sino ang nagpe-flex noon ng magagandang outfit, right? Lavish lifestyle, nasa yate, nakaporma na akala mo ay mga royalties ng Europe. Pero nabibilang lang pala sa third world country. Nabudol talaga tayo, no? So, hindi makakasuhan si Marcos Jr. ngayon kasi immune siya sa kaso. Pero paano itong kaso niya ng pagnanakaw noong 2016 pa lang? Pwede bang ipagsawalang bahala na lang yan? Kung noong 2016 nakinabang na ng 205 million, magkano kaya ang napakinabang nito ngayong taon? Walang proyekto. Kung may proyekto man, sira, durog. Substandards. Ano ang dapat gawin ng mga Pilipino at paano natin mababawi ang lahat ng kanilang ninakaw? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.